serbisyong totoo ang unang hirit. Ang saya-saya sa unang hirit. Unang hirit. O, ikaw po na panayam natin kay Senador Coco Pimentel kanina. Ay makausap naman natin for his reaction si dating Senador Juan Miguel Zubiri. Good morning, Senador. Hello, magandang umaga. Ikan, magandang umaga po sa ating mga kababayan na nanonood ng inyong programa. Mukhang hindi masikmura na makasama kayo sa senatorial line-up ni Senador Coco Pimentel. Senador Migs. Alam mo, Igan, ako'y nalulungkot dahil akala ko po tapos na po ang problema namin nung inangat ko po ang kanyang kamay sa isang national television program. Ako'y nagpakumbaba na, umalis sa pwesto, na halos lahat po ng aking kasamaan and ayaw po akong paalisin sa pwesto, pati ng mga abogado. Opo. Pero hindi ko po tinuloy ang mga payo nila dahil mas importante sa akin na manatiling malinis ang ating pangalan, na may integridad po tayo, dignidad, at ipakita sa taong bayan na buhay pa po ang delikadesa. Kaya umalis po ako sa pwesto at binigay po natin kaagad-agad kay Senator Coco para siya po'y manatili bilang senador nung lumabas po ito mga witnesses noong 2011. Opo. Akala ko po tapos na po yung kasaysayan na yon at yung parang bangungot, no, na chapter ng aming historia ni Senator Coco. Dahil, alam mo, Arnold, gustong-gusto po ng mga leaders ng Visayas at Mindanao na magkaisa po kami dahil ilan lang po ang may chance ang pwedeng manalo na galing po sa Visayas at Mindanao na magdadala po ng dagdag boses sa kanila dun sa Senado. Kaya nahihinayan po ako at ginagawa ko po lahat ng hakbang para makipag-ayos sa kanya. Pero, Senator Migs, maputol kita. Ang punto niya kasi, pagdating ng kampanya, ang kanyang direksyon malinis sa eleksyon. So, makikwento niya yon at nandun ka kasama sa stage niya. Wala naman problema yung Igan kasi pwede din po akong tumayo at suportahan siya at sabihin ko, kaya ako yung umalis sa pwesto dahil hindi katanggap-tanggap yung nangyari sa akin. Di ba po, anyway, nakakulong naman ang mga sinasabi niyang nandaya, yung mga umamin. Dapat atakihin niya po yung mga umamin sa dayaan. At wala naman po ebidensya. Yung masakit po dito, Igan, tinatawagan niya po akong mandaraya na wala naman pong ebidensya. Yung mga abogado niya nung panahon na yan, sina Laila de Lima at si Chairman Brillantes, na yun, chairman din ng COMELEC, mismo si Chairman Brillantes sinasabi na walang kasalanan si Mig Zubiri dito. Ako'y beneficiary lamang at hindi lamang ako ang beneficiary dito, pati si Senator Coco sa Maguindanao, nabiyayaan din siya ng 70,000 votes sa Maguindanao. Kaya yung ama ni kami ay beneficiary na hindi po katanggap-tanggap. Yung ama mismo ni Coco, si dating Senador Nene Pimentel, ang sabi, mukhang binibigyan prioridad daw ng una, pera pala, hindi prinsipyo sa pagpili ng senatorial lineup. Hindi naman po tama yun. Kaya mukhang nagalit yata si Vice Presidente Binay at si Senator si Presidente Erap Estrada, wala naman pong pera. Ang United Nationalist Alliance, hindi naman po kami administration party. At kaya ako'y nalulungkot dahil galit na galit po sa akin si Senator Coco. Pero yung nagdesisyon po niyan, hindi po ako. Ang nagdesisyon po niyan, ang buong liderato ng United Nationalist Alliance. Kung saan pumirma rin siya. At pumirma din po siya. Okay. Kawalan ba siya kung hindi mo makakasama sa senatorial lineup ng una? Ano po? Kawalan ba si Senador Coco kung hindi kayo magkasama Malaki. Siyempre malaking pagkawala po yan sa aming lineup dahil ako'y naniniwala, isa po siyang leader ng Visayas at Mindanao din at malaking tulong po yan sa aming lineup. Siya yung original founder ng PDP Laban. Ako po, umpisahan ko lang po galing sa simula kasi sinasabi, ako po'y bago lang po pumasok sa PNP. Bagamat bago lang po ako nag-take hold sa PNP, matagal na po ako magkasama ni Senate President Juan Ponce Enrile at si Senator Jingo Estrada na sila po'y aking mga bossing. Nung ako po'y majority floor leader noon sa Senado, naalala po, Ikan, ako yung majority floor leader, sila pong aking mga amo. At nung umalis po ako nung naka-CMD noong 2010 dahil sa local politics, ay kagad-agad dinaya na po nila ako sumama sa grupo nila sa PMP. Sinabi ko lang po kay Senate President na hindi lang ako makasama boss na yun dahil nakakahiya, kakatapos lang po ng halalan. Baka sabihin, balimbing kaagad ako. Kaya, susumpa na po sana ako ng 2011, pero yun nga nangyari, may lumabas na mga witness na mabibigat pong paratang, kaya ako umalis sa pwesto at naging civilian muli. Okay. Good luck po at maraming salamat sa binigay niyo po. Maraming salamat, Igan, at sana umaasa pa rin po ako na pwede po kami sumama at magkasama at magkaisa. Salamat. Thank you po. Dating Senador Juan Miguel Zubiri. Babalik ko ng hirit.
Silver Swan ay saludo sa manlalarong Pinoy at sa kainan, maging half Pinoy man o purong Pinoy. Alok lagi ang kaibang sarap. Sa unang tikim, sama-sama sa kasiyahan. Panlasang Pinoy, panalo sa sarap. At sa mga di inaasahan, sama-sama pa rin sa chibugan. Silver Swan Soy Sauce, kalidad na panalo sa taste mo. Silver Swan Soy Sauce, ang original champion sa panlasang Pinoy at half Pinoy. It's Friday! Pag may tamis ang hang ng UFC Banana Ketchup, everyday ay Friday. Lunok sarap talaga. Yay! Friday, walang pasok bukas! Hep, hep! Monday ngayon, no? Thank